Marami pong Pinoy ang nakumaling sa Pi Network dahil po sa pangako nitong mining without electricity cost at libre lamang pong gamitin. Pero paano kung nakalimutan mo ang iyong password o mas kilala sa Pi bilang lock screen password at tinanggal mo pa ang app? Pwede ka pa bang makabalik sa iyong Pi account kahit na ang passphrase o recovery phrase mo ang nasib mo lamang? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin dito ang isang komento ng ating ka-crypto na si Lisa Visto 9791, kung saan ay tinatanong niya kung ano po ang pwede nating gawin kapag nawala natin ang ating password kay Pi Network pero may access pa rin naman po tayo sa pamamagitan ng ating passphrase. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ba ang pagkakaiba ng password at saka passphrase. Una po sa lahat, kailangan nating linawin ang dalawang importanteng bagay na ito, ang Pi password at ang passphrase. Ang Pi password ay ginagamit po ito para i-lock para itong lock o security password tuwing binubuksan natin ang application or ginagawa po natin ang ating security verification. Para po itong PIN o password sa Facebook. Ibig sabihin, ito ay front-end security lamang. Pero ang passphrase ay isa po itong listahan ng 12 random na English words na binibigay po ng Pi Network kapag ginagawa natin ang ating wallet. Ang passphrase ay para pong susi sa ating vault. Kapag meron po tayo nito, may access po tayo mismo sa ating wallet at sa lahat ng laman nito. Yan. Ngayon ay palitan po muna natin yung ating nakikitang larawan dito. Yan, palitan po natin ng susi. Kasi kung pinag-uusapan natin ay tungkol sa passphrase, yan yung pumapasok po sa aking isipan o yung ating ideya ay ang susi. Ayan. Ngayon ay kung nakalimutan natin ang password pero meron pa rin tayong na-save pa rin natin or alam pa rin natin yung ating passphrase, ay pwede pa ba nating maibalik ang ating Pi account? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo, pero may mga importanteng detalye. Kung nawala po natin ang password ng mismong Pi Network app, pero may access pa rin po tayo sa ating passphrase, yan, ibig sabihin ay pwede po nating ma-access ulit ang ating Pi wallet kahit hindi natin ma-recover agad ang buong account natin sa app. Pwedeng mag-download po ulit tayo ng Pi Network app at gamitin ang sign in with Facebook or sign in with phone number kung yun ang una po nating ginamit. Pero kung ang tunay po nating concern ay ang laman ng ating wallet, doon po papasok ang gamit ng passphrase. Ngayon, paano kung pag-delete natin ang Pi app network? Kung dinelete po natin ang Pi Network app pero meron pa rin po tayong 12-word passphrase, pwede po nating i-recover ang ating wallet gamit ang Pi browser. I-download lamang po natin ulit ang Pi browser, i-open ang Pi wallet at gamitin ang option na import wallet using passphrase. Ang gagawin lamang po natin dito ay syempre i-type or i-paste ang 12-word phrase na sinave natin. Kung tama, marirecover po natin ang buong wallet natin kasama na lahat ng Pi coins na nakasave dito or laman nito. Ngayon, paano kung pag hindi natin maalala kung anong Facebook or number ang ginamit natin sa pag-login? Ito po ang tricky part. Kung hindi natin maalala kung anong phone number o Facebook account ang ginamit natin, baka hindi natin ma-access ang mismong Pi app account natin. Pero ulitin ko lamang, hindi ibig sabihin nito na mawawala na rin ang ating Pi coins. Ang pinaka-importanting parte po rito sa buong Pi ecosystem ay ang ating wallet. Ibig po pong sabihin kung ang Pi natin ay na-withdraw natin doon at nasa wallet na ito,
hindi na natin ito kailangan pang i-access. Yan, hindi na natin kailangan pang i-access ang dati nating account sa app. Ang wallet po natin ay parang separate vault. Pero kung ang Pi natin ay nasa main app pa at hindi pa na ita-transfer sa ating wallet, dito na po nagkakaproblema. Maaring hindi na po natin ma-claim o magamit kung hindi natin ma-recover ang login credentials natin sa app. Ngayon is pwede ba itong ma-recover sa tulong ng support team ng Pi Network? Ayon po sa mga users at sa limited support system ng Pi Network, ang kanilang customer service ay hindi active tulad ng ibang malalaking crypto platforms. Wala po silang dedicated email support at madalas ay umaasa lamang sila sa community-based help sa kanilang Pi chat rooms. Kaya kung wala ka ng access sa iyong login at hindi mo na rin ma-verify ang iyong identity, maliit po ang chance na maibalik pa ang mismong app sa account mo. Pero tandaan, kung may passphrase ka pa, pwede mo pa ring ma-access ang Pi wallet mo. Ngayon, ano po ang pinakamagandang gawin sa ganitong sitwasyon? Yan, meron po tayong 5 hakbang na dapat nating gawin kung tayo po ay nasa ganitong sitwasyon. Una ay i-download po ulit natin ang ating Pi Network app. Tapos subukan po natin na i-recall kung anong Facebook or phone number ang ginamit natin. Pangalawa ay kung hindi po talaga natin maalala ay i-download natin ang Pi browser. Sa loob po ng Pi browser ay i-access natin ang Pi wallet at piliin ang import using passphrase. Kung gumana po ang ating 12-word phrase, congratulations po, maibabalik na ang ating wallet. Panglima ay ilagay po natin sa isang ligtas na lugar ang ating passphrase. Mas mainam kung offline or naka-handwritten ito. Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Para sa atin bilang mga Pinoy na sumusubok dito sa mundo ng crypto gamit ang ilang mga libreng apps tulad ni Pi Network, napaka-importante po ng digital responsibility. Karamihan po sa atin ay umaasa sa mga libreng oportunidad para makapasok sa crypto. Kaya kapag may nangyaring ganito, nakalimutan ang login o password, maaari po itong magdulot ng takot or panic. Ito rin ay paalala sa lahat na ang recovery phrase or passphrase ay mas mahalaga pa sa mismong account. Kasi ito po talaga ang direct access sa ating coins. Kung nawala po natin ang app, ang importante ay hindi mawala ang ating wallet key. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ito po ay isang wake-up call para sa lahat ng crypto users. Lalo na tayong mga Pinoy na nag-uumpisa pa lamang. Habang ang Pi Network ay nasa early phase pa rin, marami pa ring users ang hindi pamilyar sa tamang proseso ng pag-secure ng wallet at account credentials. Kaya ang payo ko po ay isulat ang iyong passphrase at wag lamang pong isave sa phone. Gumamit po ng offline methods tulad po ng papel o secure vaults. Wag pong basta-basta mag-delete ng apps kung wala kang backup. At higit po sa lahat ay kilalanin mo ang platform na ginagamit mo. Dapat alam mo kung nasaan ang coins mo. Nasa app lang ba ito o nailipat mo sa wallet? Kaya dahil sa dulo po ng araw, kahit gaano pa karami ang Pi coins mo, kung hindi mo ito ma-access dahil sa nawalang password or passphrase, parang wala ka na ring hawak. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.